Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga ngaral, Ecclesiastes po, chapter 4, verse 12. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Bigyan po natin ng malalim na kahulugan itong verse na ito. Iugnay natin sa Matthew chapter 19, verse 6 na kung saan sinasabi ng Panginoong Hesus na ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. At kung titingnan po ninyo, may binabanggit po threefold cord. Yan po sa Ecclesiastes 4:12. Ibig sabihin, kasama po ang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. Siya po yung pangatlong cord. Kaya kung maintindihan din po natin yung salitang covenant, ito'y malalim na salita sa Old Testament. Ito higit pa sa kontrata or agreement. Ito po ay tipanan. Ibig sabihin po inseparable bond. Hindi pwedeng maghiwalay ang tao na nai-involve po sa isang covenant. At kadalasan po ito ay sealed with blood at validated by vows and symbols. Kaya hindi po seremonya lamang yung nakikita natin kapag kinakasal ng isang tao. Ito po ay may kaugnayan doon sa tinatawag na covenant na ginagawa nila sa isa't isa. Bakit po gusto ng Diyos na tayo po ay covenant keeping? Kasi siya po mismo ay covenant keeping. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, He keeps His covenant for 1,000 generation. At kung maintindihan nyo po, tayo po mismo as believer, we are in covenant with God through Christ. Sabi diyan, the blood of the everlasting covenant. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 20 at Hebrews chapter 12 verses 22 hanggang 24. Kaya tayo mga believers, tayo po ay covenant people through Christ. At inaasahan din ng Diyos na dapat marunong tayong makipagtipanan sa ibang tao. Sa Old Testament, makikita nyo po, malalim po yung covenant sa mga taong nagpa-practice nito. Mababasa nyo po yan sa Genesis. Ngayon, bakit ko pinipilit po ipaunawa sa inyo yung salitang covenant? Kasi po sa covenant, hindi mo pwedeng i-break yung iyong oath. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 33, maintindihan ninyo kung bakit ito'y pinahalagahan ng Panginoong Hesus. At sa verse 37, sabi ng Panginoong Hesus, let your yes be yes. Ibig sabihin, dapat po i-fulfill ng isang tao yung kanyang vows, yung kanyang ipinangako. Kaya sa buhay mag-asawa, ang sabi nga, till death do us part. Ganun po ang pangakong binibitiwan ng mga ikinakasal. Ngayon, ano pong aplikasyon nito? Unang-una po, ang pagsasama ng mag-asawa or marriage, hindi lamang isang pirasong papel yan na inaakala ng iba. Kasi ayaw po ng Lord ng pagsasamang walang commitment. Kaya dapat po ang pagsasama ng mag-asawa ay honorable sa mata ng Diyos. Pangalawa po, dapat po maging tapat tayo sa ating mga ipinangako. Pangatawanan ito. Lahat ng ating pangakong binitiwan. Kasi nakikinig po ang Diyos at natutuwa siya kapag ino-honor natin yung ating mga pangako. Pangatlo po, dapat po sa mag-asawa, nire-remind ninyo yung isa't isa ng inyong vows every day. Kasi po, God is our witness. Nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Kaya po, siya ay nagre-reward sa mga taong merong commitment, lalo na po sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, pang-apat, lagi niyo pong tatandaan na God is your third cord. Siya yung pangatlo. At ibig sabihin, siya mismo ayaw niya na maghiwalay ang mag-asawa. Ibig sabihin, hanggat maaari, pananatilihin niya na maging isa ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya nire-reward po ng Lord ang
faithfulness. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, kapag si Lord ang inyo pong kasama, sa inyo pong pagsasama, bilang mag-asawa, garantisado po matagumpay ang inyong pagsasama. At mapapatunayan natin yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, love never fails. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at turuan mo kami na i-honor po yung covenant of marriage, lalo na po sa mag-asawa. Makita nila yung kahalagahan nito sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. At naniniwala kami, magiging maayos ang pagsasama ng mag-asawa kung labis nilang naunawaan yung salitang covenant. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.